said, I went to China during the early days of my presidency. Kasama ko si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, who was then the Chief of Staff. Sinadya ko na dalhin yung mga military kasi gusto ko open. Kasi balang araw, there would be a question, bakit ganito si Duterte? O, ayan, so the whole of the cabinet, yung kabinete ko, lahat, pati si Senator Go. Sabi ko, ito prangkahan, ganito, harapan kami. Sabi ko, Mr. President, I'd like you to know that one day I may start to dig my oil in the Philippine territory. Tapos si President Xi Jinping hindi kaagad sumagot. He took a deep breath. May sabi na wala siyang sinabi ng rason. Sabi niya, please do not do that because there will be trouble. So what more language do I need to hear? Kasi sabi ko na hindi talaga bibitawan niya. Kasi yung trouble is war. Kung papel-papel lang, hindi would na madala yan. You have to go there. Sana noon pa, bumalik sila, dala-dala nila yung Amerikano because it was the Americans who brokered the critical talk to solve the impasse there. Na dalawang two countries having the ships in the midst of that sea. Yun ang critical point doon. So just to show you na hindi na ito madala ng papel. Yung sinasabi na piece of paper, it's really a piece of paper. Well, you wave it in front of the face of the Chinese. Sabi niya, I respect your position and you respect mine. But we will not go to war. Saka hindi naman, it's not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama magprangka ka. Ito lang talaga ang kakaya ko. Pero huwag mo naman akong kayahin. Ngayon, hindi talaga ako atras. Patayin mo man ako, kung patayin mo ako, dito ako. Dito tapos ang ating pagkakaibigan. Ngayon, kung papasok ang Amerika sabi, we will not allow ourselves to be involved in territorial disputes. Yan ang sabi ng Amerika. Pag ang pinag-awayan ninyo territorial disputes, hindi kami makialam. Hindi nga kayo nakialam, pero nakialam kayo, pina-atras ninyo ang Pilipinas. Kayo naman kasi puro what the Americans would say, susunod-sunod lang kayo. I don't know. Sabihin ko lang, mga kababayan ko, yung biro ko sa jet ski, sinabi ko yan, kampanya. Hindi pa ako presidente, hindi ko pa sigurado manalo ako. At yun is a tawagin hyperbole. Imposible talaga na sa ngayon gamitin mo yung kita mo karami na natuloy ng barko ng dumami tuloy. But we have a stand here and I want to state it here and now again that yung mga barko natin nandyan ngayon sa Pag-asa o saan pa, we will not move an inch backward. Ayaw ko makipag-away nga sa China. Ayaw ko lahat.
Ulit ko, may utang na loob kami. Malaki ang utang na loob. Buhay ang tinulong niya sa amin. Pero yung ano naman ang bayan namin, sana maintindihan ninyo. Kung hindi ninyo maintindihan, magkakaroon sila kayo ng problema. But please understand us because these things are what's supposed to be done by any president of any self-respecting republic. Itong hiningi nila, puro papel. Tapos na ang ICC na bigay na ng desisyon, nanalo tayo. Ano pa papel gusto niyo? Papuntahin ako doon sa... Kailan pa ba naging useful yung United Nations? Kayo lang dyan. Kayo kasi mga puro papel kayo, puro theory. Hindi ninyo alam kung gaano kahirap kung magpasubo ng Pilipinas. Hindi kayo kasanay kung ilan ang namatay sa harap ninyo. Nandiyan kayo sa itaas eh. Kami dito sa baba, ilang beses. I have seen so many deaths in my lifetime. That's it. Maraming nakita kong sa harap ko, sa kamay ko, bomba nandyan kami lahat sa baba noon. Alam namin gaano kahirap kung ito maging estupido ka. Really stupid. Wala akong ayaw kong insultuhin kayo. Anong tawag mo dyan? Ayun, mayroon ng... Wala na, saan ako magpunta? To what ba? The United Nations? Please. Spare me di. Maging comedy lang ako dyan. So, ngayon, to continue would be the task of Secretary Roque. Pasa ko na siya. Tapos na tayo sa pandemya. This is the second part. And just give us a brief, maybe because nga pala, we have respectfully invited Senator Enrile to come here kasi hindi man ako pwedeng makalabas na mag-usap. Pakinggan natin siya. Huwag na tayo, hindi na magsalita. Makikinig na ako sa kanya kasi siya yung he was there right at the beginning. So sa kanya ako makinig kasi sa kanya ako bilib sa utak at pag-intindi nitong problema, itong ating West Philippine Sea. To give you Harry Roque. Okay po. Maraming salamat Mayor at maraming magandang gabi kay Senator Bongo at sa ating mga kasama. Well, medyo mahaba po presentation ko pero paikliin ko na lang po, no? At ang aking mensahe ngayon, mabuti na lang po nandito si Senator Bongo. Dahil po dun sa Arbitral Award, meron po talagang importanteng dapat magawa ang bayan. At ito po yung pag-aralan kung anong sinabi ng Hague Tribunal pagdating sa lokal na batas na mayroon tayo na nagsasabi kung anong ating teritoryo. Kakaiba po tayo dahil ang ating national territory po ay nasa ating saligang batas po, no? At dalawa po ang ating definisyon ng ating national territory at una po sa 1935 Constitution. Ang sasabihin ko lang po dito sa ating 1935 Constitution na napag-aralan niyo po rin sa law school, ang territory natin ay Treaty of Paris. Unang-una, no? Tapos yung tinatawag na Treaty of Washington kung saan nakuha natin nung lahat ng territory natin na labas sa Treaty of Paris, kasama po dyan ang Scarborough. Pangatlo po, yung treaty between the US and Great Britain kung saan nakuha natin yung Turtle Island. Now, from 1935 na bago po yung ating saligang batas, no? At ito nga po ay sa 1987 Constitution, iba po yung lengguwahe.
ito po ay naging Philippine Archipelago with all the islands and waters embraced therein and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting of terrestrial, fluvial, and aerial domains, including territorial sea, seabed, subsoil, insular shelves, and other submarine areas. Ito po napaka-importante. Yung tubig around, between, and connecting the islands of the archipelago, regardless of their breadth and dimensions, form part of internal waters of the Philippines. Importante po yan. Kasi internal waters, hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhan na walang pagpayag ng ating bayan. Importante po yan dahil sa territorial sea na mayroong freedom of innocent passage, pati warships at submarines po pwede po maglayag. Siyempre po, tignan nyo naman yung ating archipelago, yung Tanyon Strait, no? Diyan sa Dumaguete at Cebu, napakakitid po nyon. Kung merong kung merong innocent passage po doon, pati submarines, pati warships po pwede, banta naman po yan sa ating security. Ang tanong po, dahil ang ibang lengguwahe, meron ba kong pagbabago sa ating teritoryo? Well, meron po, kasi sa 87 Constitution, pinalawak yung ating national territory. Kasama pa rin po dyan ang Treaty of Paris, kasama po dyan yung disputed territories ng Sabah and Spratlys, at kasama dyan yung iba't ibang maritime zone sa ayon po sa UNCLOS. So pinalawak po ang teritoryo. Now, ang 1950s po, nung tinatalakay ang UNCLOS, sila Arturo Tolentino po nag-propose kasama ng Indonesia ng regime ng archipelagic waters. Kasi nga po, sa saligang batas natin, yung tubig na forming part of our islands and waters are internal waters. So sabi ng Pilipinas at Indonesia, kilalanin nyo to. Pero, at dahil nga po nais nating palakasin yung ating posisyon, gumawa po tayo ng batas noong 1961, RA 3046 as amended by RA 5446, na nagguhit nga po ng archipelagic waters kung saan ang tubig sa loob ng archipelagic waters ay internal waters. So ito po ngayon ang ating territory. Yung square po ay ang Treaty of Paris. Yung straight baselines po sa archipelago natin, yan po yung ating archipelagic baselines. Ang tubig sa loob nun, internal waters. Wala pong pwedeng maglayag na walang consent natin. Yung tinatawag nating territorial seas ay yung tubig po sa loob ng kwadrado ng Treaty of Paris. Now, lilinawin ko lang po na itong Treaty of Paris, hindi po ito historic claims to waters. Unang-una, archipelago po tayo, ang definition is unity of land and waters. Pangalawa po, tratado po ito nung binenta sa panig ng Spain at ng Amerika na kinikilala ng ibang mga colonial powers sa Southeast Asia na boundaries ng binentang archipelago na Philippines. Importante po yan kasi sa international law meron pong prinsipyo, general principle of law, uti possidetis iuris. Ang sabi po niyan, colonial boundaries are conclusive. Kasi kung hindi po, yung mga bansa na nagkaroon ng kalayaan, mag-aaway-away talaga yan kung saan ang kanilang boundaries. So sabi, para maiwasan sa ang pagdirigma dahil sa boundaries, kung colonial boundaries are conclusive. Now, gaya na aking sinabi po kanina, no? Nag-propose tayo ng archipelagic baselines pero nabigo po sila Arturo Tolentino. Ang nais nila, yung water sa loob ng ating baselines are internal waters, hindi po nila nakuhang suporta ng daigdig. Ang nangyari po, nagkaroon ng archipelagic waters sa UNCLOS na subject to innocent passage, yung ating archipelagic waters, at subject to overflight. Pero hindi na po nagreklamo sila Arturo Tolentino kasi hindi naman mandatory na bumuo ka ng batas para gawing archipelagic waters yung karagatan mo kung ayaw mo. Biglang fast forward po sa 2009. At dito po ang tingin ko nagsimula talaga ng problema at makikita nyo po napakalaking problema. Sinabi po na nagkaroon ng administration bill na kinakailangan ng bagong batas to comply with UNCLOS. Mandatory daw po yun. Sa totoo lang po, doon sa kaso na hinain namin ng Magaliona versus Executive Secretary, inamin naman po ni Justice Carpio, hindi siya mandatory. Permissive lang. Tapos sinabi pa nila, may deadline daw para bumuo ng bata.
Yung time pong yun, direktor ako ng UP Institute for International Legal Studies. Kami po yung namuno para dun sa pag-gather ng data para sa submission ng Extended Continental Shelf. So yung deadline pong yun is not to pass a law but to submit data to claim an Extended Continental Shelf. Tapos ang sabi po ng syempre ng Kongreso noon, it is to our interest daw. Kasi kapag tayo naging compliant with UNCLOS, mas lalakas ang posisyon natin laban sa mga kalaban natin sa pinag-aagawang teritoryo. So binago po nilang national territory natin. Ito na po yung national territory natin sang-ayon po sa 2009 New Baselines Law. Ang KIG, in fairness, kaya dalawa pong party itong aking discussion, ano nangyari doon sa archipelago, ano nangyari doon sa KIG. In fairness, hindi nila ginalaw ang KIG at idinikit pa rin sa ating baselines ang KIG pursuant to PD 1596. Now, so ano pong epekto? Unang-una, na lumiit po yung internal waters. Dito po sa original na ating teritoryo, ang internal waters natin yung nasa lahat ng loob, tubig sa loob ng straight lines. Ang ating territorial sea dun sa kwadrado. Tapos, meron naman talaga tayong EEZ na ginawa rin ni Marcos under PD 1599 naman. Ito pong naging epekta. Unang-una, yung internal waters natin na walang tuluyan. Dahil naging archipelagic waters po sila, no? So pwede ng overflight, pwede ng innocent passage. Pangalawa po, nawala yung territorial sea natin, na malaki po yan. 263,300 square miles according to the Treaty of Paris. At yung ating territorial sea naging 12 nautical miles na lang po, 34,300 square miles. So ang difference po na nawala sa atin ay sa Treaty of Paris, no? Ang ating karagatan ay 263,300 square miles. Sa UNCLOS, lumiit po ng 34,300. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, anyway, ang kapalit niyan, napakalaking exclusive economic zone. Pero kung titignan niyo po ito, bagamat meron tayong 200 exclusive economic zone, lahat ng bayan po meron ding 200 exclusive na economic zone. Nagkakaroon po yan ng overlap. At ang solution po dyan, delimitation, pagkakasundo o paano hahatiin. So yan po, no? Now, yung KIG po, hindi naman nila ginalaw in fairness. Idinikit din nila. So patuloy po na yung PD 1596 ang nagsasabi kung paano natin na naging teritoryo ang Kalayaan. Now, nung nagkaso po kami, ako po abogado ni Magaliona, so meron talaga akong interes. Si Magaliona po dating din na talagang from the very beginning, siya naman ang pinakikinggan ng Kongreso na kinakailangan Treaty of Paris pa lang ang dapat na sundin, pero nabago nga po yan noong 2009. No? Taon-taon po yan, dinidinig ng Kongreso kung gagawa ng baselines law. Ang sabi nila, well, wala naman tayong magagawa kasi kinakailangan sumunod tayo doon sa paggamit ng baselines. At yung mga baselines na ito, kinakailangan hindi lalayo doon sa configuration ng archipelago, no? At ang sabi nga nila, hindi rin po pwedeng idikit ang KIG as part of the archipelago kasi malayo nga yung Calayan Island Group. So, anyway, at saka ang sabi nila, yung internal waters, archipelagic waters na rin yun. Although alam po natin kung gaano kaimportante yung pagpayag natin kung maglalayag ang isang warship, ang isang submarine sa ating archipelagic waters. Pero ito po ang pinaka-importante. Yung award po, at sa katotohanan, binasa ko lang to nung nasa Davao po tayo. Binasa ko po uli. Bagamat marami tayong mabuting napalanunan, lalong-lalo na yung walang basihan, yung historic claim to waters, yung 9-dash line, yung ilang artificial islands na sa EEZ natin, at saka walang isla na makikreate ng 200 nautical miles, so mas madali masettle yung pag-aagawang teritoryo. Ito po yung sinabi ng award doon sa ating batas na PD 1596 na refer to by way of incorporation doon sa baselines law. Ito po ang lengguwahe. In any event, the Philippines could not declare archipelagic baseline surrounding the Spratlys Islands.
Article 47 of the Convention limits the use of archipelagic baselines to circumstances where such baselines are included, the main islands and an area with a ratio of 1 to 991. Pero in essence, hindi nyo po pwedeng ikabit on the basis of archipelagic baselines ang Spratlys. Pero yun po ang ginagawa ng PD 1569. Pangalawa, para mo gamitin yung straight baselines, ay kinakailangan magkaroon ng practice na yung straight baselines with respect to offshore archipelagos to approximate the effect of archipelagic baselines. In effect, ang sinasabi nila, hindi po pwedeng magkaroon ng offshore archipelago. Sa susunod na paragraph po, ang sabi pa nila is, yun nga po, hindi po pwedeng sitwasyon na offshore archipelago na siyang treatment po ng ating PD 1569. So ang tanong ko po, anong nangyari dun sa batas natin na isa sa dahilan natin sa pag-angkin sa KIG Group? Malinaw po sa mga paragraph nito na habang dineclare ng UNCLOS Tribunal na walang legal na basihan ang 9 dash lines, sinasabi rin ng tribunal na wala ring legal na basihan ang PD 1569. Ang nakakabahala po rito, syempre, dalawang bagay. Unang-una, yung mambabatas natin binaliwala ang Treaty of Paris. Pero kung titignan nyo po yung PD 1569 ni Marcos, ang reckoning point niya, Treaty of Paris boundaries. Paano yun? May batas na binaliwala na yung Treaty of Paris of boundaries. Saan ngayon ididikit yung Spratlys? Sang-ayon sa 1569. Pero mas nakakabahala po ngayon, para bagang na-declare as illegal to UNCLOS and null and void din ang PD 1569 dahil po dun sa mga paragraph na aking ibinasa. Now, lately po nagkaroon ng controversy over Juan Felipe Reef. Ang problema po kasi dito, it is 175 miles. At syempre, ang common thinking is if it is 175 miles kasama sa exclusive economic zone. Pero ito pong problema, dito rin sa arbitral award neto, at hindi naman po pwedeng kukunin lang yung gusto nating desisyon dahil pabor sa atin at hindi natin sasang-iunan yung mga provision na hindi sa atin pabor. Ito pong sinabi, the tribunal finds with respect to the status of features in the South China Sea that Hughes Reef, Juan Felipe Reef, lies within 12 nautical miles of the high tide features of Makinan Reef and Cinco Island. Kaya nga sinabi ko po, hindi ka bahagi na exclusive economic zone. Bakit? Kasi sabi ng arbitral tribunal, maski pa siya nasa 175 nautical miles. Bakit po? Kasi pag merong isla, merong 12 nautical miles. Ang issue lang, sino may titulo sa isla? Kinilaim po natin yan under 1596. Pero paano po yun? Parang baliwala na yung 1596 natin. At unfortunately, ito po yung mga isla na hindi natin hawak. Ang Makinan Reef po, yan, nagtayo na po ng malaking artificial island ng China. Ito po itsura. Narito po yung mga barko na nag-trigger ng recent controversy, yung mga 220 fishing boats. Kaya nga sinasabi ko, number one, never nating na-possess ito. It is possessed by China and Vietnam. Ito naman po yung installation ng Vietnam. Ito po yung Vietnam, Cinco Island. At malayo, and dahil sa desisyon nga po ng tribunal, it is territorial sea. Kung sino magkakaroon ng titulo doon sa isla. Well, siyempre wala pa po desisyon. Kasi kinakailangan dalhin to sa ICJ or sa arbitration. Pero ang tanong ko nga, paano po yun? Sabi rin ng tribunal, parang walang visa ang 1569. At pag-isipan na rin po, bakit ba natin giniva up yung napakalawak na internal waters at territorial sea? Ang sabi ni Carpe dun sa kaso, dahil siya po yung ponente, ang kapalit niyan EEZ na napakalawak. Pinakita ko po dahil sa overlap, hindi po malawak yun. Pangalawa, hindi po yan apples to apples dahil ang EEZ economic right lang. Samantalang ang internal waters at territorial sea, soberenya at jurisdiction. So it's not apples to apples. At ang pinaka-importanting rason po, hindi totoo na labag sa UN Convention on the Law of the Sea ang Treaty of Paris dahil nga po sa general principle of law ng uti possidetis iuris, colonial boundaries are conclusive.
And the Treaty of Paris is a conclusive colonial boundary. So dalawang aspeto po yung kinakailangan sa batas. Yung desisyon kung dapat bang bumalik sa Treaty of Paris, at madali lang po yan. Section so and so of Archipelagic Bases Law are hereby repealed. And therefore, we adopt anew the Treaty of Boundaries pursuant to Uti Possidetis as the means and bounds of our territory. Pero ang masalimuot po, anong gagawin sa KIG? Kasi malinaw po sa mga paragraphs, para pong nawala ng visa ang 1569. So, ang solusyon po dyan, lahat ng kiniklaim natin, bilugan ng 12 nautical miles of territorial sea. Yun po yung sinasabi na regime of islands para magkaroon at least ng territorial sea lahat. Pero, ang advantage natin, dahil tayong pinakamalapit sa area, yung kabuuan ng karagatan, mapapasok pa rin sa 200 nautical miles of EEZ. Kung yung mga ibang claimants ay mapatunayan ang titulo nila sa mga isla, meron pa rin tayong exclusive economic zone, pero gaya po ng Juan Felipe, magkakaroon ng packet of territorial sea. Pero ang balanse, atin pa rin. So napakahirap po talaga ng konsepto, kaya lang napolitika na naman. Sabi nila, hindi ko daw alam ang UN Convention on the Law of the Sea ko. Nagdemanda nga po kami dyan sa Magaliona. At ito po yung warning namin sa Korte Suprema. Ang buong akala ko naman po, dati ay Justice Antonio Carpio na naging ponente, naintindihan niya ang UNCLOS, makikita niya yung mga sinasabi namin. Sa totoo lang po, kung ipakita ko sa inyo yung pleading namin, kung bakit kinu-question namin ang Archipelagic Baselines Law, at yung lengguwahe ng UN Tribunal for the Law of the Sea, parehong-pareho po. Nangyari po yung aming worst fears. Nandiyan naman po yung lengguwahe ng tribunal, sinabi rin ng tribunal na kagaya ng 9 dash lines, mali rin po yung ating PD 1569. So yun lang po, Mr. President. Thank you, Secretary Roque. Well said, actually. So, mabutit na lang, I requested you to dedicate half of the time dito sa programa to dedicate it to the issue of the Philippines. Ngayon mga kababayan ko, tignan ko ninyo kung sinong bright. Maski sa mukha na lang. Huwag na yung hintayin pa ninyo magsalita. Tignan nyo kung sinong pinakagwapo. Tsaka yung isa, may isa pang isang hindi, ewan ko kung Pilipino ito, si Quisa, na nandun rin sa kabila, asking for the impossible, not demanding the practical, na para maumpisahan natin. But kung ganun ang stand kasi, as I have said, I went to China during the early days of my presidency. Kasama ko si Secretary Lorenzana, Secretary Anyo, who was in the Chief of Staff. Sinadya ko na dalhin yung mga military kasi gusto ko open. Kasi balang araw, there would be a question, bakit ganito si Duterte? O, ayan, so the whole of the cabinet, yung kabinete ko, lahat, pati si Senator Go. Sabi ko, ito prangkahan, ganito, harapan kami. Sabi ko, Mr. President, I'd like you to know that one day I may start to dig my oil in the Philippine territory. Tapos si President Xi Jinping hindi kaagad sumagot. He took a deep breath. May sabi na wala siyang sinabi ng rason. Sabi niya, please do not do that because there will be trouble. So what more language do I need to hear? Masasabi ko na hindi talaga bibitawan niya kasi yung trouble is
war. Kung papel-papel lang, hindi na madala yan. You have to go there. Sana noon pa, bumalik sila. Dala-dala nila yung Amerikano because it was the Americans who brokered the critical talks to solve the impasse there. Na dalawang two countries having their ships in the midst of that sea. Yun ang critical point doon. So just to show you na hindi na ito madala ng papel. Yung sinasabi na piece of paper, it's really a piece of paper. Well, you wave it in front of the face of the Chinese. Sabihin niya, ito babasket to the Trascan. We do not honor it. It's yours. First, actually, the foremost, we were not a party to that case that you won. Hindi sila kasali. They never participated. So, ang problema, was there enough jurisdiction really na masabi na? Pero pasa tayo, we just went on, prove our case, and we won. Nanalo tayo dyan, and I affirm that I believe it its entirety. So, ang problema is the implementation. Sino ngayon ang magtulong sa atin? Alam mo, totoo, ito ang pinakasekreto sa lahat. Sabihin ko na lang sa inyo ngayon, pipilitan ako. Ang gusto ni Albert, pati ni Carpio, mali nila yon. Nagkamali sila doon. Sabi nga ni Secretary Roque, si Carpio in his decisions made the wrong assumptions there. Tapos ito naman si Albert was the one who received the message from Quisa, from the State Department. Kasi inambitan na ni Quisa ngayon eh. Ngayon lang ito lumabas. My God. Tinako nila yan. Na yung pala galing doon kay Ambassador Quisa, pinasa sa ating gobyerno, pinasa ni Pinoy doon kay Albert. Tapos Albert was the one who ordered the ship of the Philippine government to withdraw. Ngayon ang tanong ko ganito, bakit hindi ninyo sinabi na the withdrawal must be mutually acceptable in the sense that how many kilometers would I surrender, that would be the same rule for you. Na hindi nila tinawag lahat, dandahan lang, dyan na muna kayo. Sinabi ni Albert, uwi kayo. Kaya hindi ako lalabas. I will not go into yung nitty-gritty of itong mga Treaty of Paris. Dito lang ako. Nandoon tayo. Pinauwi tayo. Binuksan natin the floodgates para for China to enter and to renege on its commitment to everybody, and opted to stay there and claim the West Philippine Sea as their property. Yun ang wag na natin rule nyo pa English kayo dyan. Hindi maintindihan ng tao yan. Hindi ako lalabas doon. Bakit pinaatras ninyo? Anong napasok sa bakukang sa ulo ninyo na sinabi mo na alis ako basta mag-alis siya. Ganun na tinawagan sige, alis ako. So paano natin gawin to? Hindi ako alis kung hindi ka, if you do not make the same move
in the withdrawal, I will not. So hindi ako bibitaw. Ngayon, kung umatras ka ng kalahating kilometro ngayon, atras ako. Kung gusto ko talaga. Ngayon, bakit pumayag sila? Pag atras, wala na siyang ginawa. Kung just hinuhay, diretso sa tumalikod na lang at pinauwi. Bakit ganon? Bakit ganon? Right bang kaya kayo? Carpio at ikaw, Albert, ano ka ba, Pilipino? Mukhang hindi ka Pilipino, Espanyol siguro. Bakit ganon? Bakit ka pumayag ka agad na diretso? Hindi naman sa sigurista ka. Basi ano sabihin mo, pag-atras ka, atras ako. Pero atras ka rin. Sige, atras. Paano? Tatalikod ako? Kita mo. Tumalikod, umuwi yung ating order Wala naman magawa yung Navy. You are ordered coming from the President himself, this Commander-in-Chief. Pero ito, I put note, I'd like to put notice sa China. May dalawang barko ako dyan, Philippine government sa which part of the is it paikot-ikot tayo. Paikot-ikot dyan sa may bandang Kalayaan Island Group natin, Mr. President. Hanggang dyan sa Mischief Reef. Yung maraming shoal doon, nagpaikot-ikot sila doon. Well, anyway, yung sana, it was a 4 months gambon. Totoo lang. Parang ito yung nangyari sa sobra ka pabarait pa-ek-ek ng mga expert. They refuse to look at the environment or the problem in yung totoo, yung practical. Kaya ako sabihin ko stay ng I've said before to repeat, I am not ready to withdraw. I do not want a quarrel. I do not want trouble. I respect your position and you respect mine. But we will not go to war. Tsaka hindi naman it's not wrong to admit na inferior ka in terms of might and power. Hindi naman masama magprangka ka. Ito lang talaga ang kakayahan ko. Pero huwag mo naman akong kayahin. Ngayon, hindi talaga ako atras. Patayin mo man ako, kung patayin mo ako, dito ako. Dito magtapos ang ating pagkakaibigan. Ngayon, kung papasok ang Amerika sabi, we will not allow ourselves to be involved in territorial disputes. Yan ang sabi ng Amerika. Pag ang pinag-awayan ninyo territorial disputes, hindi kami makialam. Hindi nga kayo nakialam, pero nakialam kayo, pina-atras ninyo ang Pilipinas. Kayo naman kasi puro what the Americans would say, susunod-sunod lang kayo. I do not have a quarrel with the Americans, but you know, please do not include me with you. Baka tingin ninyo sa akin kagaya nitong mga insurrectos na ito. Hindi mo ako mapasunod yan. So sinabi ko, stay put. I die there, we die there, we die. Kung ayaw ng Amerika mag-interfere sa territorial dispute, fine. But in the first place, you created the problem. You created the problem not only a few years. You created the problem, as a matter of fact, when you invaded my country.
Doon nagkalit-silete ang Pilipino. From the Spaniards to the Americans. You never give us that dignity of being a true republic. Pareho lang kayo ng ano nyo, especially sa military. Ayaw ko magsabihin, pero kung gusto mo sabihin ko, mabuti magkagirat, magkaalaman ka. But please do not include me. I will not also, ikaw ayaw mo na ma-involve sa disputes. Ako, when it comes to lives and troubles, wag mo na akong kagaya noon na you created, you imposed your imperialistic might doon sa Vietnam, yung South Vietnam noon. Tapos tignan mo nangyari, you lost 58,000 of your soldiers only in the end to retreat. Nagkahulog-hulog pa, nagkakadarapa pa. Nothing happened. Ano yung sa akin yung pinilit ninyo na nagpadala ng PhilCAG, Filipino Soldiers to fight there. Sa panahon ko, sabi ko, i-contribute ko sa iyo mga Batangas para pangsaksak sa mga kalaban niya. Please do not include my country in your panahon ko. There will never be a time that I will allow my soldiers to go somewhere to fight and join the American. Anong whatever you create. O kasunod, kung manalo itong sunod, kung manalo, God forbid, tingnan ninyo, sabi ko, Pilipino mo kayo, tingnan ninyo yung itsura niya. Tingnan ninyo, look succinctly really. Pakinggan ninyo ang argumento ni si Secretary Roque is by no means makaya-kaya. Ako, hindi naman ako participant sa national level. Ng mayor lang man ako. So, limitado talaga ang ano. But I will not go out, I said, of that floodgate na ginawa ng Amerikano sa atin. Magtiis na lang tayo. Baski na hindi mo ako bigyan ng mga bagong armas, okay na lang yan. Pero wala man tayong kalaban. So kung hindi tayo magipag-away, we do not fight with anybody. There's really no point in acquiring ballistic missiles. We just ask to be left alone and live in peace. Yun lang. But I'm sure, hopefully, I hope that Senator really would accept the invitation to be our guest here Monday. Kasi more or less isa sa mga tao na nire-respeto ko talaga, both intellectually and so yun na lang ang maiwan ko sa inyo. Happy Eid-al-Fitr sa mga ating mga Pilipino, the Filipino Muslims dito sa atin and everywhere. I just say that I hope that this joyful day will bring you peace and in your outlook of what we are here for in this planet. Maraming salamat po.